Talamak pa rin ang modus operandi ng pamimeke ng mga identification cards at dokumento sa Maynila. Nitong nakaraang Lunes lamang, 4 na sospek ang naaresto ng National Bureau of Investigation sa 3 bahay sa Quiapo, Manila sa kanilang ikinasang operasyon. Isa sa mga sospek ay menor de edad. Nakumpiska sa kanila ang mga ginagamit sa paggawa ng peking dokumento at identification card gaya ng computer monitors at CPU, printer, stamp, cutter at dry seal. Hindi lamang mga simpleng dokumento ang kaya nilang pikein. Una, ang natanggap namin na information ay NBI clearance lamang ang kanilang pinapagsipay. Transfer certificate of title, driver's license. Kaya rin nilang gumawa at gayahin maging ang titulo ng lupa, passport, NBI clearance at maging bill ng kuryente. Nasa 500 hanggang 5,000 piso ang singil nila, depende sa ipapagawang dokumento ng kanilang parokyano. Ngunit babala ng NBI, lubhang delikado ang paggamit ng peking dokumento sa seguridad ng publiko. Napaka-delikado talaga. Driver's license na peke, magmamaneho, makadisgrasya yan. Nag-apply sa inyo, driver, gardener, or maid, wanted pala or what, bandang huli kayo ang biktima. Kaya napakadelikado nitong ginagawa nila na ito. Medyo rampant ako kasi yung practice. And then nalaman naman po natin na since so disseminated na itong mga fake documents at nagagamit na sa official transactions, medyo threat na sa ating national security at sa public safety. Kahit matagal at hayag na sa publiko ang ganitong iligal na gawain, hindi pa rin ito natutuldukan dahil mababa ang multa. Kaya panawagan ng NBI sa Kongreso, lagyan ng mas mabigat na parusa ang mga ganitong uri ng krimen. But then again, since bailable siya, bumabalik lang ho sila. Ang problema ho natin, I think, is an issue of legislation. I-address po namin with the director sa ating mga kongresista na kung pwede, taksan natin yung penalty para nang sa gayon magkaroon ng deterrence at magsilbi itong warning na siniseryoso ng gobyerno itong mga klaseng krimen na to. Mahaharap sa kasong falsification of public documents ang mga naarestong suspect, habang ang menor de edad ay dadalhin naman sa kustodiya ng DSWD. Ayon sa NBI, hindi ligtas sa pananagutan ang mga taong tumatangkilik at nagpapagawa ng mga peking dokumento at pwede rin silang kasuhan ng falsification of public document. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.